Alam natin sa videong ito mga kaalam ang mga sikat na mga aktres sa bansa na lesbians at ano nga ba ang itsura nila noon. Ang pagpapakatotoo na marahil ang isa sa mga pinakamasayang gawin na sa ating buhay dahil ito ang makapagbibigay sa atin ng ninanais na kalayaan. Tingnan natin kung sino-sino ang mga sikat na mga personalidad na ito at kung nasaan na sila ngayon sa estado ng kanilang buhay. Ang una sa ating listahan ay si Keith Talents. Sumikat siya noong 2014 sa isang talent show sa It's Showtime na That's My Tomboy. Nasangkot din siya sa kontrobersya matapos makipag-iringan ng kanyang driver at napatulfo nga rin siya. Doon isiniwalat ng driver niya na isa siyang tomboy. Wala namang komento na narinig mula kay Keith na isa na siyang trans man. Noon nga ay binansag ng mag-asawang Keith Talents at Vena ang kanilang katahimikan. Ayon sa kanila, hindi daw simpleng issue lang ang kanilang pinagdadaanan dahil may death threats pa silang natanggap. Sinagot din nila ang issue tungkol sa di umano ay pagiging babaero ni Keith na naging ugat ng gulong nangyari. Kabilang din sa sinagot niya ay ang tungkol sa di umano ay pag-ipit ni Keith ng YouTube channel ni Mang June. Nagsalita na sa wakas ang YouTuber na si Keith Talents at ang asawa nitong si Vena hinggil sa issue nila ng dating driver nila na si Mang June. Matatandaang nakipag-iringan ang magkabilang kampo sa social media. Ilan sa mga aligasyong ibinato ni Mang June sa dating amo ay ang tungkol sa pambabae ni Keith na naging ugat di umano ng kanilang gulo. Si Mang June daw ang sinisisi dahil ayon sa kanya, siya ang nagbubuyo kay Keith para mambabae. Ang isa pa ay si Clea Pineda. Umusbong ang karera ni Clea matapos itong sumali sa Starstruck noong 2015 sa Channel 7 GMA Network, kung saan siya nagwagi bilang Ultimate Female Survivor. Mas lalo pa itong sumikat nang gumanap siya bilang Clarice sa isa sa mga teleserye sa GMA Network. Sa pagdiriwang ng kapuso actress na si Clea Pineda ng kanyang 24th birthday, ibinandera na niya sa buong universe ang tunay niyang pagkatao. Inamin ng Starstruck Season 6 Ultimate Female Survivor na isa siyang gay noong March 19 na mismong araw ng kanyang kaarawan. Ayon kay Clea, hindi naging madali para sa kanya ang lumantad sa publiko at aminin na miyembro siya ng LGBTQIA+ community. Ngunit aniya, ito na ang tamang panahon para ipagsigawan sa lahat kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang gender preference. Sa itsura ni Clea ngayon ay hindi mo na din naman talaga akalain na ang maganda at sexy na dilag ay isang lesbian pala. Ayon kay Clea, high school pa lamang siya ay naramdaman na niyang isa siyang pusong lalaki at itinago niya ito sa pamilya at mga kakilala. Ngunit ayon sa ina ni Clea ay alam na nito high school pa lamang si Clea na ito ay tomboy dahil sa mga nabasa nitong text messages. Nagpapasalamat naman si Clea na tanggap ng pamilya nito ang kanyang gusto sa buhay. Nang maitampok naman siya sa Fast Talk show ni Boy Abunda ay doon niya ipinakilala ang kanyang non-showbiz na girlfriend. Ang kasunod ay si Monique Wilson. Isa siyang sikat na singer, actress sa theater at women's rights activist. Sumikat din siya ng gampanan ng role na Kim sa Miss Saigon. Noong 2012 nang umamin si Monique bilang isang lesbian. Taong 2015 naman noong ikasal siya sa long-time partner na si Rosana Abueva sa London. Matagal nang magkarelasyon sina Monique at Rosana. Kaya naman at nagdesisyon na silang magpakasal. Nakapost sa kanilang Facebook account ang kanilang wedding invitation na noon na talagang nakakuha ng atensyon ng maraming netizens. Kung matatandaan, naging malaking issue noon ang pagkwestiyon sa gender ni Monique, lalo na noong makasama siya sa Miss Saigon sa London. Siya ang naging ka-alternate ni Lea Salonga bilang Kim noong 1989. Noong 2012 lang umamin ng singer-actress-activist na siya'y tomboy. Sa ngayon, aktibo si Monique sa kanilang global movement na 1 Billion Rising na tumutulong sa mga kababaihan na naging biktima ng rape at iba pang sexual violence. Pareha silang women's rights activists at malaki ang involvement sa mga programa kontra violence against women. Ayon sa kanya, umamin siya bilang lesbian upang maipagtanggol di umano ang mga binubuli at inaping mga lesbians sa lipunan. Ang kasunod ay si Deirdre Veneracion. Siya ay anak ng sikat na aktor na si Ian Veneracion. Ayon kay Ian ay 16 anyos nang una nitong umamin sa kanya ay labis daw ang pag-iyak nito sa pag-amin na gusto ang mga babae. Gulat naman ang anak nito dahil matagal na palang alam ni Ian na tomboy ang anak nito. Ayon kay Ian ay sayang naman ang buhay kung mabubuhay ka lang na nahihiya sa sarili mo
at hindi mo ma-express ang totoo. Dahil dito ay buong pamilya nila ang nakasuporta kung anuman si Deirdre. Ang susunod ay si Jessie Corcuera. Sumali si Jessie noon sa Starstruck bilang babae ngunit pusong lalaki na noon. Taong 2016 naman noong sumali siya sa Pinoy Big Brother Lucky 7. Tinawag siyang Transman of the House ng Cavite. Sinabi nito ang mga problemang kinaharap at aniya sa isang interview, hindi nakabase sa sexualidad ng isang tao ang kabutihan nito. Lahat dapat di umano ay pantay-pantay. Noong 2013 nang nag-undergo siya ng surgery at hormone replacement therapy. Ang susunod ay si Aiza Seguera. Nagsimula ang karera sa showbiz ni Aiza nang sumali ito sa Little Miss Philippines. Dahil sa pagiging bibo nito ay kinatuwaan ito at isa nga siya sa pinakasikat na child star noong araw. Matagal nang out si Aiza at suportado siya dito. Kasal na siya matagal na sa partner nitong si Liza Dino at nagpaplano na sila upang magkaroon ng kanilang sariling anak. Ayon kay Aiza, napakarami mang nagbago sa buhay nila ni Liza, nananatili pa rin ang matinding pagmamahal nila para sa isa't isa. At kahit na nga mas naging busy sila sa kanilang respective career, kabilang na ang pagiging dating public servant niya, sinisiguro pa rin nila na nabibigyan nila ng quality time ang kanilang relasyon. Si Aiza ay matatandang naging chairperson ng National Youth Commission habang nagsilbi naman ang kanyang asawa bilang head ng Film Development Council of the Philippines. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Aiza ng madamdaming anniversary message para kay Liza. Kalakip ang litrato nila nakuha sa kasal nila sa California noon. Ang huli sa ating list mga kaalam ay si Jake Zairos. Kilala noon bilang si Charis Pempenko. Isa siyang Filipino singer at TV personality. Sa international level, mas lalong sumikat si Charis at ito ang naging tulay upang yumaman ang kanilang pamilya. Ang mga shows na ito ay sila Oprah at ilan pang sikat na TV shows sa Amerika. Nagbago di umano ang lahat nang umamin ito bilang isang lesbian. Ayon kay Charis, o ngayon ay Jake, pinanindigan niya ang mga naging pahayag niya laban sa ilang netizens na patuloy na nagkukumpara sa kanila ni Charis Pempenko. Ayon kay Jake, isang malinaw na pang-iinsulto sa pagkatao niya ngayon bilang isang transman ang malilisyosong komento ng ilang tao na nagpapakilalang fans ni Charis para lang ipamuka sa kanya na mamimiss nila ang boses at itsura ng dati niyang pagkatao. Aniya, isang malaking kawalan ng respeto sa kanya at sa iba pang mga singers ang ginagawang pagkukumpara kay Charis. Ipinaalala pa ni Jake na matagal nang wala ang singer na sumikat internationally na hinangaan ng napakarami. Problemado din sa kanyang pamilya si Charis kung kaya't bumukod ito sa kanyang pamilya. Matagal na di umano ng kanyang gustuin na maging lesbian. Sumailalim ito sa iba't ibang operasyon para maging isang ganap na transman. Dumaan siya sa pagpapatanggal ng dibdib kung kaya't nagtitake siya ng testosterone. Marami nang hindi tumanggap sa katauhan ni Jake Zairos at masaya umano siya sa kanyang ginawa dahil tunay na siyang malaya. Hindi makakalimutan ni Jake Zairos ang isang malabangungot na eksena sa isang bahagi ng naging buhay niya noon bilang si Charis Pempenko. Tandang-tanda pa niya yung araw nang magising siya sa ospital at makita roon ang isa sa mga taong tunay nagmahal at nagtiwala sa kanya matapos magtangkang magpakamatay sa ikatlong pagkakataon. Isang madamdamin at inspiring na tsikahan ang napanood namin sa panayam ni Tony Gonzaga kay Jake sa kanyang latest vlog sa YouTube kung saan muling ibinahagi ng singer-songwriter ang naging buhay noon ni Charis at ang hirap na dinanas nito bago ilantad ang tunay niyang pagkatao. Ayon kay Jake, napakaraming pinagdaan ng pagsubok at sakripisyo ni Charis lalo na noong kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao para lamang hindi masaktan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sila ang mga artistang babae na sumaya dahil sa ginawang paglaya. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.